outlets. Pag-checkar sa mga salang panulat, kag pag-follow gid lamang sa mga trusted news outlets. Mangin responsable sa pag-share sa balita. Share before you share. Ini nga pahanumdum nagikan diri sa 97.7 FM Radyo Maragtas Mayuhong kag Balatyagon. Kamo ang boss ko. 97.7 FM Radyo Maragtas. Kamo ang boss ko. Babanam kiwalam, babanam kiwalam. Interesante nga mga tupiko alin sa pinanid sang Maragtas nga nagbilig sang marka sa palanuglion nga kultura. Maragtas sang banwa, Maragtas sang kapis. Unong huraongan datuay hinabongan adik ko. Kaupod si Boss Renante Ortiz Vista kagang manumpagtas nga si Dr. Vicente Vic Villan. Maragtas sa kakapis. Programa nga magatalakay sa mga hitabo, lugar, tawo kag pagkabutang nga dako ang papel sa Maragtas sa kakapis. Kada adlaw sang Sabado alas 11 to alas 11:45 sa aga. Maragtas sa kapis. Maragtason ng oras impunto alas 11 sa aga. Good morning, Kapis! Good morning, Pilipinas! Welcome na sa pagpangalagad sang Maragtas sang Kapis. Panibagong adlaw, panibagong edisyon, panibagong tupiko. Diri sa aton nga pala tuntunan, kasaysayan sang probinsya sang Kapis. Nga dako nangin papel sa aton nga Maragtas. Siyempre, kaupod na sa pihak nga linya, live via Zoom, ang nakahidlawan sang tanan, ni Boss Grace particular, no? Si Dr. Vicente Vic Villan. Live nga makaupod sa karon. Doc Vic, mayong aga kag welcome sa liwat. Madri sa ton sa Maragtas sa Kapis. Ay Renz, mayong aga man sa imo. Welcome back. Kaya isa ka nagligad ka sa Bado, no? Medyo malain ng aton pamatyagon. Amo na ganing medyo ang aton nga boses subong hindi ganoon ka kaayo. Okay. Pero okay man Doc, loud and clear man sa gihapon. Sige. Sige, maayo. Sige Doc, ma-proceed kita sa ton nga topiko. So continuation ini sa ton nga mga tagplamati sa nagligad na ton nga topiko with regard sa dungan sa huna-huna animo kag sa diwa. So diri na kita sa kabubuton Doc, no, nga dungan. Tapos nakita sa sa dito sa Kabubuton. Kabubuton. So, ari nakita sa kuan sa mental aspect. Last time kasi nasa emotional part tayo. Sa emotion. But this time sa mental aspect na tayo sa manifestation sang sang dungan. Sa animo no? Huna. Animo kag sa diwa. Okay. Sa animo no. Alright. May nagasulod. Okay. So ining aton nga topiko subong is dungan sa una-una animo kag sa diwa. So subong nga balaan taman nga medyo influence na katamang aton nga kultura. Apo pwede mo Doc makuan sa aton masaysay ano ining dungan sa una-una animo kag sa diwa Doc Vic. Kay isang nagligad rin sa bala, ginambala natin nga, may iba't ibang realm, no? Ang dungan, no? Ang una, sa mystical side, no? Na-touch na natin ina. Kang ikaduwa, ginpangalagad ba natin ang isa pa ka manifestation niya, inang sa emotion part. But this time, focus na kita sa mental side sang manifestation sang dungan, no? So tulad sang nabalaan na naton ang dungan, source ini siya sang aton nga ginatawag nga kuan na
sang aton nga willpower, no? Yung ating willpower, sang aton nga tawag nga soul staff or chi, no, sa Chinese, sa China o ki sa sa Japan, no? So sa aton na dungan, no? So may manifestation man ini siya sa mental aspect. Kag tatlo ang ako nakita, no? So ang maayong dungan, no, naga-manifest siya sa maayo man nga ginatawag naton nga huna-huna, di ba? Kag kadua, naga-manifest man na siya sa maayo nga animo kag maayo nga diwa. So ano pa ining huna-huna, no? So ang huna-huna bala na naton. So ini siya ay given nga gift nga ginhatag sa aton sang Ginoo nga kita may ara kakayahan, no, o kasarang nga kita makapaminsar, di ba? That's in Spanish, no? Makapaminsar kita sa mga bagay-bagay na hanungod sa aton physical world, so nga social world, no? At pati inang sa cosmological world nga ginatawag nila, no? Ginatawag nila. Nga kinahanglan nga may ara kita kapabilidad nga magapaminsar sa mga butang nga ara sa aton physical environment. Importante nga may ara kita sa huna kay ban ang tanan naton rin bala nga spaces sa aton palibot, tanan na-occupied sa concept nato sa space, tanan nga espasyo nga ara sa aton physical environment may ara nga star. Ay, wow. Energy. Tanan may ga-star siya, energy. Or any force. So both, no, yung nakikita at saka hindi nakikita, di ba? So yung mga nakikita naton like ining mga kahoy, di ba? Mga ornamental plants, may energy sa. may mga energy ina, may mga energy ina. Kinahanglan sila aton nga pagkibagayan. Pakibagayan naton sila kay kung hindi natin sila pakibagayan sa atong kultura, may ara sila nga kuan nga iga hatag nga malain malain nga bagay sa aton kabuhi. May imbalance. May imbalance kasi may iba yung principle naton tanan nga pagkabuhi. Dapat balanse. May dungan kay dapat balanse din. So ang general principle naton is kinahanglan ang aton dungan kag dungan sang aton isig ka tinuga. I would like to emphasize that word, tinuga. Isig ka tinuga, no? Yung mga fellow creatures naton. So kinahanglan pakibagayan mo sila, no? Actually hindi lang rin pakigbagay in fact pwede makigbuylog sa ila. Pakigbuylog. Empathy. Yung empathy nga ginatawag naton. Kay sa notion naton sang gintuga. Yan. Sa gintuga sang Ginoo. Kaya amo gay tawag sa aton nga isig ka tinuga. Pag ginambal nato isig ka tinuga, hindi lang ang kapwa-tao mo, kundi yung kapwa nila lang. Sa Tagalog, di ba? Yung kapwa nila lang. So, mo inang kuan mo inang ang kalibutan sa mga tanom, kalibutan sa mga kasapatan, di ba? Kalibutan sa mga actually tatlo rents. Ang ginatawag nilang plants, animals, and microbes. So tatlo siya. Sa anthropology, ginatawag sila nga mga non-human agents. Mga non-human agents. So as a non-human agents, in fact, sa aton mas dako ang iya influence sa aton kabuhi. In fact, ang aton nga civilization kag even ang ating agency to act, to decide, no?
ay mas nakasandig sa ginatawag na non-human agency. Hindi sa human agency ang ating attachment. So mas attached kita sa non-human agency. Importante ang ating attachment with non-human kaysa tinatawag na human agency. Ang non-human agency kasi ay natural sila. So natural. Unlike sang human agency is man-made kasi ang man-made ang mga human human agency. Kag influence na Doc, no? Daw mix na yan gani. So ibig sabihin pag mga human agency anytime pwede mo bayluhan. Halimbawa, karsada, pwede mo gubon. O building, pwede mo na gubon. O even yung government, pwede mong gawin din, di ba? Pwede mong gawin ng government. Like the Spanish government, ginggubaan natin, di ba? Like the American government, ginggubaan man natin. So but silingon, mas ang sa paglantaw sa mga pumuluyo dira sa aton probinsya, ang lantaw nila sa mga human agencies, ginobra man lang na sang tawo, pwede man na naton na nabayluhan. O ang ginobra sang tawo, hindi na naging maayo sa aton pangabuhi. Pero ang plants, dahil natural siya, animals, natural siya, pati mga microbes, natural, hindi mo na basta mabayluhan. Pwede mo patyon, pwede mo sila patyon, pero hindi madali. hindi madali. Nga patyon mo sila. In fact, hindi natin ugali ang magpatay sang tanom. Sang mga tanom. Sa mga animals. Kay ang lantaw naton, we have a symbiotic relationship with our isigka tinuga. Kumbaga, nagakabuhi kita sa aton isigka tinuga. Hindi kita pwede mag-exist nga way na sila. Pero kaya natin mag-exist nga way karsada. Di ba? Wala sing wala buildings. Kaya natin mag-exist as a human being. Pero hindi ka pwede mag-exist kung wala itong mga fellow creatures mo. So ining mga non-human agency, ano ang connection sini sa aton nga dungan, Doc Vic? Dako rin. Kay halimbawa inang plants nadumduman no rin sang bata kita nagatanom ang aton ginikanan sang mga saging. Di ba sa aton nga ugsaran? Mga ulutanon, di ba? Mga ulutanon, mga orchids. Nga kita gatanom sa mga vegetables, fruits, ornamental plants, even yung mga herbals sa aton immediate physical environment. Kasi di ba sang gintawo kita ang aton inunan, ang inunlanan na naton bala. Ginalubong na dira sa may sa may kusina. Basta sa gilid lang na sa balay. Sa balay, Halimbawa, kung pito ka magulutod siya. So imagine mo kung mga pulo, 12, mga boomer generation. Pag nanganak na sila, mga 12, 16 pang ang iba . Tapos pag ginlubong na inadira, ginapatihan nga inang ginlubong nga inunlan. May ara nga dungan. Kaya nga atong dungan, hindi kuno na tanan masagap sang aton lawas. Sang gintako kita sang aton mga iloy. Ang aton dungan nga iba tutuyan nagkadto sa inunlan. Exciting. Ato to sila sa inunlan. Ngayon nga ginalubong ina sila. Diba? Nga man, Doc. Agin lubungin na sila kay agin napatihan naton may concentration pa sang dungan dito sa inunlan. Wow. So sang ginlubong mo inang iya
yung dungan nga ina. Kaya ang dungan nga ina, nag-emit ina siya sang energy. So nagsasilbi ina siya nga pataba sa mga tanom. So nga adra ka taga-tanom sang saging. Sa palibot sa imong balay. Ang rason para ma-absorb niya ang dungan nga ginlubong pinaagi sa inunlan. So in short, ang nagahatag sang energy pa rin sa plants, naghalin sa dungan. Naghalin siya sa dungan. So in short, kailangan nga ma-maximize inang dungan nga sumama didto sa nag-upo didto sa inunlan. So pagkaon mo subong sang saging, ang dungan gasaylo lang na sa bunga kag makadto man sa imo lawas. Kaya principle na rin. Ang dungan sang isa ka tawo daw baterya ina siya. The battery. So sa kadugay nga ara sa imo lawas, ang energy mo nagadula. So kinahanglan ma-replenish siya. Sa pinaagi sa pagkaon mo sang mga ulutanon na ara dira sa imong immediate physical environment. Subong sang saging, balinghoy, kamote, di ba? Kag iban pa nga mga vegetables kag mga prutas. Kaya kinahanglan ka magkaon. In fact, sa diet natin, ng pag-aral, hindi pa nga napag-aralan ito ng mga tao. Actually, sabi nila, tierra incognita. Kumbaga, matabang lupain ini sa research inang dungan in relation to the plants. No, to the plants. At yung plants in relation to human existence. So, kumbaga, hindi lang basta ginakonsumo natin ang plants and fruits, no? But they are the passage sila sang dungan. Oo, nag-transmit siya. Kumbaga, we're living interconnectedly through dungan. So without dungan, ayon sa prinsipyo ng ating mga ninuno, hindi kita makabuhi sa kalibutan kung wala sing dungan. Amo na importante gid ina sila nga kuan ulutanon. Pati man lalo rin ang mga root crops. Kano ka importante? Importante ang mga fruits. Mas importante ang mga root crops nga Kaya ang root crops mas nasa ugat na. Sa ugat, Mas nasa soil. So mas kumbaga mas yung concentration ng dungan kumbaga mas dense. Mas dense siya kapag root crops. Yun din ang dahilan kung nga sa aton nga kuan nga ginatawag na katutubong panggagamot, no? Yung ating traditional healing practices. Mga root. Nga importante aton ang ginatawag nga luya. Oo, ang luya kasi siya ugat na siya mo. That's why sa aton nga mga tanom sa aton immediate environment, ang luya ang pinakagamit na gamit natin pag pinag-usapan natin ang traditional healing practices. Oo, masakit imot yan. Luya. Diba? Sakit ulo, luya. Sakit ulo mo, luya. Nagasuka ka, luya. Halos tanan Oo. Halos tanan. Do may mix na sa galing nga culture ya do kay magpahid ka sang luya naka-cross. Influence na saya. Ganito yan. Nabalaan abi sa mga priors. Ang importance ang aton nga luya. Sa lahat tanan nga pag ginawin naton may luya. May luya. Sa pagluto ka may luya gid na. May sakit ka may luya. Makagat sa ang luya associated talaga sa kuan sa kabuhi. Sa life. Associated sa ginhawa. Associated din siya sa kuan sa dungog. Kahit sa war, importante ang luya. Nagabalo na sila sa luya. Ginamama? Ginamama, inaano mo. Kapag nahilo ka,
kagat kaluya. Sakit ngipon mo, kagat kaluya. Oo. So, tanang nga pag ginawa natin, may luya gid mo. So nakabanakit sa mga Kastila nga ang plant ka iti nga ini, no? Actually, sa antro ginatawag ina cultural species. Oy! That's a cultural species. Kumbaga, sa tanan nga mga tanom naton sa ating immediate physical environment, ang luya ang ating cultural symbol. That serves as our cultural symbol. Sa sa Thailand, sa ila, ang kalang importanteng cultural species, generally marijuana. Inang fig tree. Ay, fig. Okay. O banyan tree. Pag nag-eskwela ako sa Thailand sa 2010 sa Thammasat University. So tapos klase ko, libot-libot ko na sa syudad. Makita mo pirmi ang banyan tree ara sa island nila. Sa mga kalsada na sa tunga. May mga tanom na sila sa tunga sa kalsada, sa ilabalay. Kung din mo makita ng banyan tree. Kasi siya, cultural species siya. Importanteng cultural symbol sa realm ng plants, no? Ang banyan sa kabuhi sa mga sa mga Thai. Sa aton nga mga Bisaya, sa mga taga-Panay, ang luya pinaka-importante nga ako nakita. Bago pa man ang kape, nagaluya-luya na eh. Grabe. Bago ang turmeric, iba ba yung turmeric, no? Ang kape. Oo, na ginainom natin sa aga. Luya na anay. Nan. Oo, luya. Before na. Grabe talaga. Kumbaga, luya is life for the Kapisnon. Luya is life. Pag ginaaswang ka, luya. Luya. Oo, masinda ka. Luya. Oo. Di ba, Mate, tanan nga, mga balitaan natin, kinakabit natin permi sa sa luya. Ay ang sakit sa sakit sa aton nga kaisipan. O di kaya mahina ang kaisipan, no? Importante ang luya din. Oo, importante na siya nga klase sang tanom. Pero siyempre sa lahat ng tanom importante ang luya. Pero ang mga tanom ang ara nila sa aton physical environment, importante siya sa aton existence, survival as a human being. So ganun siya rin. So kinahanglan ang imo una ay trained siya sa mga butang nga ara sa imo palibot para magamit mo siya sa iyong existence as a person, as a human being. Kasi ang atong kalibutan, puno gid ini siya sa problema, friends. Na naton, punong-puno ina sa problema. May problema kasi imo isig ka tawo. So kailangan balaan mo ang mga bulong na ara sa iyong physical environment kung paano mo solusyonan ang mga problema ngayon with your fellow human being o di kaya sa fellow creatures. Kailangan may ara kang maayo nga pakig sa ila pakig buylog. Meron ka symbiotic relationship with them. Kailan buligan mo hindi lang yung isig katawo, buligan mo man ang imong isig katinuga. That's why hindi tayo hostile sa ating physical environment. Why na natin niya ginapapas niya? I would like to emphasize this, sa nag-aaral sa forestry. Aral sa forestry. kahit sa sa ating mga agriculturist. Ato mabalaan nga inang walang habas na pagputod sang aton mga kakahuyan sa kabukiran. Kaingin abi. Ay nabunsod ng commercialism actually ay dictate ina sang aton experience with our colonizers. Do influence na yagali dok. Oo, ginguba sang kolonyalismo
ang aton pagrespeto sa aton physical environment. Amo nang mga tao nakita nilang kahoy ginapang-utod lang nila ina. Kay way na abi kita sing attachment sa aton nga ginatawag na indigenous knowledge systems and practices. Kay nagindula ina sang aton mga mananakop sa sulod balabalan muna sa sulod sang may 300 katuig nga ari sa aton ang mga Friday. No, kag ang mga Amerikano halos tunga ina sa siglo. Ari dili sila sa aton. So halos 333 years plus kailan ba sa nagalin dire 1946, no? 1946. Okay, Kung taon mo gid man, Dok, dati tiyempo ko sang bata pa ko ang ginaimak namon niya ang mga laya na nga mga sang kahoy. Pero subong do grabe ng uling, no? Kinanglan gid nga utdo ng bilog nga puno para lang makauling bala, Dok. Pero Renz, ang traditional kaingin, actually, hindi yung commercial kaingin na. Ang traditional kaingin, may course ako sa UP, sang college ako. Pinag-aralan namin yan. Yung traditional kaingin, hindi yung commercial kaingin, ay hindi siya hostile sa physical environment. In fact, nakatulong nga siya. Kaya inang gina-cut na trees sang mga kaingero, sa tradition lang ang tinutukoy, no? Minimal lang nga trees ina. Tapos ang malimit pa mga old trees ang nila kinakat. Nga hambal ko nga importante kag nagabulig sa aton physical environment ang traditional kaingin. Kay sa prinsipyo natin sa kalikasan, kailangan ang mga tanom may way man nga mag-flourish sila. Ang mga ginautod na nila ang mga tigulang nga kahoy. Kumbaga bulos-bulos lang tadi sa kalibutan. Amo man sa tao, hindi pwede nga ang tao ay ikaw lang niya dira sa pwesto. Baylon ka man ang iban. Teacher, kailan mag-retire ka na para may pumalit naman sa'yo? Kasi tigulang ka na, hindi mo na maximize ang iyong role sa guro kasi tigulang ka na. Kulang ka na sa enerhiya, wala ka na sang dungan na. Kumbaga, ang dungan mo manipis na lang, so hindi ka na mabisa. Mag-retire ka na. So, also, daw sanga, ginautod-utod ni, no? Sang iban nga mga nagakaingin. So, part man sa traditional kaingin, Dok, nga not the whole gidyang puno, but mga sanga-sanga lang. Oo. Lalo pag medyo bata-bata pa yan. So, doon lang na nila mga sanga-sanga. Kaya man, yun nga, para may space naman pa sa iba na mag-flourish sila. Kadua, ang soil, pag may particular na heat, no? May mga may mga ginatawag na seeds o diso sa kagulangan na pag nakaramdam sila ng heat, ng apoy o kalayo, dira sila magsimula mag-germinate. Nabasa sila. Amo na nga may some sort ng sila function sa balance ng ng nature, kalikasan. Ito pa rin ang ating traditional kaingero, hindi na sila basta-basta gakaingin. May orasyon. Gapaalam na anay sila. Namo na. Oo, may ritual na. May ginahalad-halad pa ng manok, Dok, no? Oo, may halad-halad pa na sila. So hindi na sila basta lang na mautod sa kahoy. Oo. So may studies na yan, damo na publications niya sa UP. Oo. Ang course ko natandaan ko pa, Anthro 113. Economic Anthropology. Nang padugo sang manok, which is daw wala na ganyan gina-practice subong, no? Ining may mga iban nga kahoy man niya, Dok, nga daw wala ginautod, lalo na ining lunok yeah. Lunok na tawgon. Oo. So
ato nga indigenous knowledge systems and practices. Oo. Kay ginapatihan nga ang mga lunok, ginaestaran ko no sa mga espiritu. Sa mga espiritu. Well, na social mechanism naton. Wala man na talaga totoo, wala naman talaga sang gaestar dira sa mga lunok na ina. Ang matod ina, ang lunok abi, siya, importante siya nga kahoy, kaya ang lunok matindi na siya rin magkapit ang iyang ugat sa duta. Amo nga gina-prevent niya ang landslide o pagtiphag sang bukid. Kaduha, maliban sa maayo mag-hold siya sang soil, maayo man na siya mag-hold sang tubig. Oo. In fact, sabi nga nila, kung gusto mo na madamo sa tubig ang imo palayan, hindi kaya mo nga humlat, tanom ka lunok. Kaya gahol din na siya sa tubig, so sapat ang maging supply mo sang tubig. Hindi ka mamalhan pag summer. Wow. Tuod. Grabe ka naman. Hindi ka mamalhan sa summer. Amo na gina-encourage kanila magtanom sa mga lunok. Kaya ang lunok, importante siya sa balance ng nature. Lalo sa mga pagbaha. Mga perennial problem na nato ng baha. So, pero kung may mga lunok ka gintanom sa kabukiran, hindi na mag-landslide bukid mo, tapos gahul pa na siya sa tubig. Damo. Para hindi magbuslog dayon ng tubig sa kapatagan. Hindi affected ang iyong agricultural economy. Oo. Ang lunok, boss, gina-save niya amon balay para hindi maguba kada bagyo. Bali, boss, ay savisan. Correct. Kasi ang generally rin, ang mga tropical, mga indigenous trees, adiri katubo sa aton sa Pilipinas, mapag-una sila sa mga bagyo. Hindi na sila mabali. Halimbawa, ang inang mga nara, hindi mo na mabali-bali sa bagyo. O inang mga kamagong. Mga kamagong na. Mga mulawon, inang mga bago, inang mga talisay, di ba? Ipil-ipil. Mabaskog ina sila, gakapit. Grabe ang kapit sina sa soil. Wow. Ikadua, dahil indigenous trees na sila, pag nagtanom kasi na sa aton nga physical environment, hindi lang sila mabaskog sa bagyo. Ikadua, mabaskog man na sila sa summer. Hindi sila basta mapatay sa summer. In fact, pag kagainit, green na green nga sila pag lalang taon mo. Amo na. May dyan minggo, no? Oo, kasi kakapit na sila sa dalom sa duta. So, abot nila to ang tubig sa dalom. Tapos silakan mo pa siya. So, kaya mag-produce ng iya pagkaon. So, yung photosynthesis, alam na natin, di ba? So, madabong na iya nga dahon. Ang mahogany, Doc, hindi sa native, no? Invasive ina. Invasive. Anong ina siya? Napaka-harsh ina, hostile ina sa physical environment. Toxic. Oo. Maliban sa siya, inang mataas ang acidity sa soil. Ikadua, siya, great ecological suicide kasi hindi mag-survive ang iban nga mga insekto sa aton. So, ibig sabihin, walang chain of life. So butselingon, wala kasi siya sang predator eh. Kumbaga yung mga insekto sa iya, hindi mag-survive ang mga insekto. Mapait. Oo. So dahil mag-survive ang insekto, yung insekto mo so wala ka insekto dito. So wala siyang predator sa insekto. So, yung predator nga na may predator din. Tapos yung predator sa predator, may predator din. And therefore, wala siyang balance. Wala siyang balance. Plus, mataas yung acidity niya. Ang mangyari ngayon, wala sang tinatawag na ecological development sa isang lugar. Pag nagtanom ka
sang mahogani, sang Jimelina, kag ibang Jimelina, isa pagidna. Ay, matindi yan rin. Oo, kung kaunon ka, kay siyempre sa bukid man kami, dapat di mo kuno pag ipahalab no ang imong baka sa Jimelina kay do poison poison na sa ilang part. Pero kung di mo bala matindi na ang absorption sa tubig tuyo ang hindi ka na magtanom sa mga palayan mo, ubuson niya na tubig mo. Ay, grabe, gilisa, no? Oo, malain na yan. Ang mga pinaglalaban nga namin, huwag kayong magtanim ng mga mahogany, Jimelina, kagiban pa nga mga invasive species. Kaya hindi ina siya maayo sa aton physical environment. Daw, kung matandaan ko wala, Doc, daw may government, kuan man na dati, panawagan nga daw may distribution na dating isang isang seedlings, baladok, sang mahogany. Oo, do may program dati ang government do bata pa ko. That's why makita mo subong haluson sa tanan ng mga karsada may mga mahogany na ya. Mahogany na ya ang mga puno sang kahoy, Doc Vic. Dapat bailuan na nila inarets. Pag naara na lang kita. Kundi magtalisay na lang kita, magtanom lang kita sa talisay sa karsada. O di gani inang mga bago tree, talisay tree, yakal, namulawon, magana. Amo na lang na itanom naton, ipadamok naton kay gabulig ina siya sa bagyo, gabulig siya sa summer, palamigon niya imo nga summer. Diba? Tapos sa tagag ka pa niya sang maayo ka supply sang tubig, di ba? Kaya in-encourage nato ng atong pumuloyo na magtanom kita sang mga native trees. Wag kayo magtanim sa mga kahoy na nga import na malain na siya sa aton physical environment. Hindi na sila taga-dere sa Pilipinas. Muna, sobot silingon gali, hindi tanan nga tree planting is helpful sa environment, no? Lalo na kung ang tree planting mo, puro mahuganing imo nga seedlings. Delikado. Oo. Delikado. Pwede ka magtanim siguro sa lang. Sa pili lang na lugar. Pero hindi mo padamuon kay delikado ya. For commercial, manggid ang timber niya, Dok, eh. Pero kung commercial purposes lang talaga siya. Ang pamangkon ni Boss Mab, ang kasya pagidok, wala man nila ginapautod, lalo na kung old nga pagkakahoy. Ang sa kwan guro ni, ang sa lunok nga part. Oo. Kung mga dalagkuan, kung nga mga puno sa kahoy, wala ginapautod, Doc? Oo, tama na. Hindi natin pagkuhan, pag-utod ng mga kahoy, lalo pag mga indigenous trees. Kaya importante siya sa aton, sa balanse sa aton kalikasan. Oo. Ang akasya indigenous man, Doc. Indigenous analysis ng practices nato na ang mga gina-emphasize natin subong, no? Ay long term edi ang iyang kuan, ang iyang gamit sa aton kabuhi. Ang akasya, Doc, native man sa Philippines, no? Hindi. Ay, di man sa kuan. Oo. Hindi rin native sa aton. So kada mo nami lang yatapi. Oo. Pero ang daw mga tao yung nabi yatapi, ang kuan lang abi, gin pa uso na abi sa aton eh. Kaya muna nga problema kita sa kusubong. Paano natin ibaling ang aton ng mga nami ng mga tapi sa una bala. Magtanong kung tapi lang man ang imo ginapangita. Magtanong ka na lang sa Nara. Tadlong pa. Amogid. Dadakig pang magdagpo. Bakod pa. May bulak pa. Wala na pautod kay may kapre na kuno sa sulod. Malimos Grace. Ay, oo ka. Abay, totobal Nara. Nara. Ano lang ina-arrange ang tawag natin sila, sa atong lingwahe sa mo, ginpauso lang na sa mga tigulang para hindi mo pa tapson ang kuwan, ang lunok. Para ang iya function still mag-serve.
So muna, importante ang aton nga mga tanong, mga puno sang kahoy kag mga non-human agency para sa aton nga dungan. Curious lang ko, Doc. So ining practice as konsepto sang dungan, madugay na yung gina-practice before pa man nga nag-abot ining pila ka mga influenza na sang katsila kag mga mananakop diri. So kung kaya ko gina-imagine ko what if abi wala kita na wala sang may nag-influence aton kag purely na pabili naton ining konsepto sang dungan, I mean gina-practice naton in all our daily lives. So laban-laban maumuwad gini ang aton nga sosyudad sa karon, Doc Vic. Yeah, precisely, Ren. In fact, pag nag-aral kita sa atong tunduan, pag aton istudyuhan ang aton kasaysayan, ang aton maragtas. Mabala naton nga ang mga Austronesians, ang aton ancestors, nauna kita sa iban nga great civilizations of the world. In fact, inang ginatawag na maritime jade routes, no, sa kalibutan. Mas nauna pa kita sa mga Chinese. Wow. So meron na tayo pakikipagkala-kala, no, sa ibayong dagat, no. Nauna kita sa China kasi ang mga Chinese kailan sila 2nd century BC. So mga 182 kung di ako magkamali, BC yung tinatawag nilang Silk Road. Oo. Pero ang maritime jade trade routes, halimbawa, ay mga mga thirds, mga 3,500 BC pa, Kung balikan nato ang pag-flourish niya, there is a South China Sea. I would like to emphasize that. Ang South China Sea ay dugay na ginagalugad sang aton mga ninuno. Hindi ang mga Chinese, yung mga 9 dash line ng mga Chino, kalokohan yan. Dahil ang mga Pilipino ay ara na ginagalugad na nila ang South China Sea, no? As early as 3,500 BCE. Before the Common Era. Ay kaya saan lang mga Chinese nag-cross sa panahon lang, huling bahagi lang ngayon ng Ming Dynasty. Ming Dynasty. In fact, hindi pa nga sila natuloy Sa mga Qing Dynasty na sila talaga nakasulod. Sa mga gilid-gilid para sila. Ang ilang kabaruto. Sa Hamay-Hainan. Pero, saan lang sila talaga nag-cross? Mga bandang mga 16th century, ayan, mas marami. Pero kung baga, may ara na sa mga gilid-gilid lang sila. Pero sa mga high seas, late na talaga ang mga Chinese. Kita 3,500 BCE, ara na yung mga evidence ng atong kultura, like yung Ling-Ling-O, ay nakita na sa Japan, nakita sa Korea, nakita even sa Latin America, nakita sa ibang parte ng kalibutan. In fact, sinasabi nga ni si William Henry Scott sa kanyang book na Looking for the Pre-Hispanic Filipino, sabi niya, may maagang ginatawag na Mediterranean connection ang Pilipinas. Wow. Dahil sa trade na ito, yung maritime jade trade routes na ito dito sa Southeast Asia. So in short, kung sa imo pabangkutado kung di kita nasakop, then kita ang pinakamabastog siguro nga nga bansa sa kalibutan. Kaya nauna kita sa ila. Grabe, no? Ito na-discover ang mga sea lanes. So dati pa man yan matamat na gali, kumbaga daw nagalayag, no, ng aton nga mga ancestors ang China, wala pa gali niya, Dok. Wala, hindi na sila kabalo maglayag. Spanish period pa nga during the time of Governor General de Selva, nag-ask pa sila ng help paano sila mabuligan para mag-build sa mga dako nga mga seacraft. Pero di na play yun ni Governor General de Selva. Alam niya maging effect pag nag-rise to sea power ang China. Alam niya. Balaan niya na, kita niya nga subong,
'di ba? Nag-rise ang sea power na ng China. Kaya nagkaroon ng maritime problem o claims diri sa Southeast Asia. So politically motivated na siya. Wala sang basayan ang ilang ginatawag na historical claims. That's a 9-dash line. 9-dash line ilang ginapakigbato eh. Oo. So wala. Anong natabo sa Pilipinas? Muning hindi man sakwan pero daw kalayo ya kun historically speaking bala do kalayo ya sang kuan. Okay, maayo pa man kutanon na rin. Ina mga sinasabi nila mga great political civilizations, so like Mesopotamia, China, Egypt, then European countries. Actually, Japan even. Iba abi ang ila kultura rin. Talagang dynastic kasi ang nature ng kanilang kuan, ang kanilang social culture. Halimbawa yung China, unilineal ang kanilang social culture. Ibig sabihin, pagpanganay ako, anak ako na emperor, yung anak ko na panganay din, maging emperor. At yung apo ko na lalaki, ay maging emperor. So, isang line lang yon. Sa Silingon, concentrated sa kanya, hindi lang ang political power, kasunod doon ang economic power, ang social power, di ba, ang diplomatic power sa akon line. Kaya, empire builder talaga ang mga Chinese. Empire builder sila. So kasabay sang pagdako sang kanilang kwan, sang Ilak clan, no? Gadako man ang galapad man ang ila teritoryo. Kay lahat sila nakakabit sa emperor. Tanan sila nakakabit sa emperor. And dahil kailan sila pagtanggol ng emperor. So kailan palaparon sa emperor ang yaduta. That's why ang China dati, northern part lang. Eventually, nasama yung tinatawag na Southern China. Then, eventually, yung Western China. So, naging 3 na. At yung pang-apat subo, ang Maritime China. Ay! Oo. Kaya historically, matitrace back mo talaga ang history ng geographic expansion ng China ay related sa pagdako sang ila social culture. Kasi nakaugat 'yon sa kanilang kultura. So kita abi rin, hindi kita unilineal ang aton social culture. Bilateral kasi kita. Pag sinabing bilateral, ang reckoning sang imo ka mag-anak, duwa sa mother side saka sa father side. So ano ang effect sina? Halimbawa, ako, pag bilateral, pag nakita mo ako rin, duwa ang nakikita mo sa ako. Ang mother side ko at saka ang father side ko. Sa Butselingon sina, pag namuno ako, halimbawa, naging dato ako, yung pagkadato ko, duwang kapangyarihan ang ginahawakan ko, daw katig na sa barko. The mother side and the father side. Ngayon ang problem, pagpasa na ng power. Pagpasa ng power, let's say, 4 yung anak ko, ito na mangyayari. Kasi hindi unilineal. So, hindi porke panganay kasi ipapasa. Hindi rin pwede bunso, hindi rin pwede basta gitna. So, depende doon sa kakayahan. Sabot silingon, ang matabo sina is pwede mapunta sa anak mong babae, pwede makad sa anak mong lalaki. Pero hindi ako magde-decide niyan. Tandaan natin, ang pinaka-powerful sa atong pamilya, hindi ang lalaki, kundi ang babae. Ay! Tuod! Pag nag-decide, tingnan mo si BBM. Akala natin si BBM lang naka-front. Pero sa likod si Liza. Alam mo na. Di ba? Yan ang tunay na commander-in-chief. Kaya nga tawag sa mga taxi driver commander. Yayain mo, Renz, ang isang taxi driver, inuman. Biro nga nila eh. Ang sabat sa ibo pre, karon na lang way pa ko boundary, maaari. Pero ang tuod nakigan sa ni Mrs. ya. Pati sweldo. Ang sweldo ay pagpuli na, turn wow. Kay commander. So, signify lang siningat dati, pamanya nag-respect na kita sa kinamatarong sang mga kababainhan. Compare sa iban nga nasyon. Anong lessons doon, Renz? Ganito. Ang decision making sa pamana ng power, pati yaman,
Oo. Galing sa nanay. Nanay. Galing sa nanay. Hay, ang tatay, ano lang niya? Strength? Ang Tawo-tawo? tatay, display lang inaya. Display lang inaya. Kaya nakapot siya ng manggad ang nanay. Wow! Oo, tuod, no? Di ba? Grabe. Nanay inaya siya mga decide. Pati ang may star sa balay, nanay na agad decide. Ang mabalaan mo rin, pagka halimbawa may mga kabataan ka na, ang pirmi nagabisita sa imo balay, hindi na iya sa side sang father, sang tatay. Ay, ang oo, tuod, no? Sa side niya sang mother. Oo, ganito ka. Diba, namin no? Oo, kag. Na-realize ko lang man subong. Tuod, no? Dahil sa frequency, ng appearance o visit sa clan sang mother side, ang butsilingon sina, sa bata, ang powerful, ang nanay. Ang nanay. Mas close ko to diyan sa mga sa mother side ng mga cousins, no? Oo. Ang gain lang naman sa tatay ang apelyido eh. Apelyido lang. Pero ang balanse man sa. Ang tunay ng power nag-emanate mula sa mother side. Okay. That's why nga kung may kasal, dito dapat sa balay sang nanay. Tama na. Pag ang lalaki, pag yung kasal ina, may star dito sa side sa pamilya. May pamanhikan pa. Ang tawag nila doon, matrifocal society. Mm-mm. Kag ang lalaki dito sa pamilya sa babae, ano lang na siya? Sulugoon. Sulugoon na, Sulugoon na siya sa pamilya sa babae. Sa kasal, donya yang kwan. Anong implication politically? Ang implication sina, nagsishift ng power. Dati sa akon, kay anak ako sa nanay ko, sa akon pinasa. Next naman sa anak ko, dahil sa mother niya. Nakita mo? Oo. But silingon, wala kasing dynasty nga mabubuo. Kaya sa lain ang ginatawag nila sa political science sa Pilipinas daw ay dynastic. Hindi na matuod. Hindi na matuod. Front lang ang lalaki. Ang matuod niya, pamilya siya sang babae. Ang namumuno. In fact, pag-aralan mo inang kahirap organization, samahan ini sa mga babae. Sila ina nag-usap kung sino ang ilang maging manok sa mga halalan. So, babae ang babaspog nga boses sa aton sosyedad. Grabe. Kaya wala sing mga dynasties din sa aton. Ang area, political families. Kaya mga political families nagbabanggaan, pamilya sa mga babae. Pamilya sa mga babae. Front lang ng lalaki. Display lang inaya siya. Pero ang mabasog nga tingog sa iya, ang tingog sa iya asawa, ang tingog sa iya lola, ang tingog sa iya tiya, ang tingog sa iya mga bata ang babae. Amo na yung mabasog na sa iya. Balibos Ice, happy wife, happy life. Di ba? Butsiligon sina, matuod ina. Matuod ina. Who runs the world? Girls. Who run the world's girls. So, Balibos Grace. Actually rin pag-aaralan mo ang atong kasaysayan sa Pilipinas. Ang atong kasaysayan ay hinubog ng mga kababaihan. That's why ang aton ng mga healer, mga babae, mga babaylan. Ang dato rin, hindi na makapagpangayaw, makapag-raid pag wala asang dikta sang asawa. Ang babaylan. Grabe, gali, no? Hindi na siya maka-decide siya. Kahit nga, ang babaylan, may ara sa pangitain. So, ang balon niya sa dato, hindi ka magdayon. Kaya magdayon ka sa papangayaw, maperdi ka mo. Madayon ka? Hindi. Tapos, kung di ka pa magpati niya kausapin pa niya ang misis mo. Yung mister mo, dato ng asawa mo, hindi magpati na sa aton. Mayari ka mo sa digmaan, di ba? So, buti sa lingon, grabe ang tinig sa mga babae. Ay, Doc, yan yung mga lalaki nga ginasakit ang ilang mga mga asawa, influence na ni. Hindi na culturally ang cause. Ang sinaya sociological. Ang botsiligon sina,
kung hindi yan sociological, yan ay psychological. Unahin natin ang sociological. Sa sociological, yung institution nga ginhalinan niya, mga pamilya ginhalinan niya, pamilya nga patriarchal o ang machismo ay hinuhubog nga iti-trace back mo halina sa Kastila. Alin na sa Kastila pag iti-trace back mo. So it's sociological ang cause. Meron naman ay psychological nga may topak. May saltik. May saltik siya. Amo nagapang nananakit ng asawa. Or may bisyo. May bisyo. Drugs. Yan. So, hindi na cultural ang cause. Kaya ang kultura yan naton. Matriarchal. Wala ka panakit sa mga babae. Matriarchal tagali iya, Dok, no? Ang Pilipinas? Hindi kita. Basta mo kita matrifocal. Matrifocal. Matrifocal, okay. Na-test na mo ng isa kamigo ko, nga sa professor din, sa Tagaluok. Libot-libot kami sa Luok. Tudlo niya mga dako ng balay. Tapos, ito sir, balay Smikwan, balay ni na ganito. Tapos, ang lalaki ay taga Ilocos. Ang lalaki ay taga Luzon. So, kung may walang tawon sa Luok, ang kadamaan, ang mga lalaki, halin sa Gua. Pero ang mga babae, mga taga Romblon. Tagwa trifocal. Binihan nila yung mga lalaki. Grabe, no? So, in every man's success, there's a woman behind. It makes sense, Doc. Matuo din na sa aton. Kaya nga ambal ko sa imo kagay na, ang nakita mo sa akon, dua na, no? Tatay ko, na saka mother ko. Pero yung napaka-strong na influence within me, no? Ay yung clan ng mother side. Ano to din na? By spirit, by genes, by biological. Yung aton nga, 'di ba? Yung aton na talino halin nga sa mother side. Tapos ano pa? Yung atong pagginawi, alin man na sa ila. Kaya siya, pero may kaupod sa balay. Kag 9 months ka nga sa iya. Mga utod niya na ari permi sa balay mo. Magaling, Dok, yan, no? Naman mo na yung tuod, no? Pati mga pakaisa mo, sa mother side, ara na sa balay close, mo. mas close kayo sa mother side, mga cousins, bay. Kaya mahuya ka mo. Ay, ito, mas close ka rin, sa libawa sa side sang mother, sang mapakaisa mo sa mother side. Ganito na. Ang nanay ari permi sa balay, ang lalaki na sa obra. Sa history natin, lalaki na sa dagat, ang babae na sa balay. Ngayon, ang bayaw ko, ang utod ko, ang utod ko nga lalaki, hindi na siya magkadto sa balay kay si meron mo man na sa babae ang kuan eh. Babae abi nung, di ba? Di sama-sama sunod sa balay. Sino gasunod to pero hindi utod ng lalaki. Diretso na sa kusina, tukib na kaldero, makakuha na rep, buksan na rep. Bisan diretso kaya sa sunod sang balay mga sa utod balay sang utod mong babae. Way na ya problema ya. Way na problema sing bago siyang paligo. Di ba? Kato ka buksan ka wala problema 'yon. Gutom ka, adto ka sa kusina, kaon ka wala problema. Uhaw ka, bukas ka rep, walang problema. Pero hindi mo na pwede gawin sa pihak. Sa pihak. Kaya nasanay ka na to eh. Oo. Kaya hindi ka kadugo. Ay, baga nang sanayan naman dason, Dok. Oo, hindi ka kadugo. Tapos yung huya. Yung huya. Mahuya ka mo. Di ba ang first nga president sa bilog nga kalibutan is a Filipina, Dok, no? Ang woman? Hindi ako sigurado dyan. Okay. Kailan pa natin i-check. Pero grabe gali, no? May respeto gidya sa kababainhan, no? Ang kultura sang Pilipinas. Compare sa ibang nga lahi. Iba sila. Iba-iba sila. Nga basta babae ka, dirang lang sulod. Daw sugo daw sa lugoon na lang baladason. Sa atin, kaya ba natin gawin yun? Sige. Very productive, no? Nga
istorya subong. Hopefully mapadayon ta pa rin sunod, Doc, no? Grabe kaling coverage sang dungan. Oo, matindi rin. Actually, pwede ka gumawa ng dako libro. Oo. Naka 3 sessions na ta. Wala gyapon matapos, Doc, no? Oh, kita mo, isa pa lang yung talakay na ito. Nauna pa lang, oh. Isa pa lang ni Gali. wala pang animo. Oo. Sige. Doc Vic, thank you, Gid. Lastly, basta may kuan ka, may mensahe ka, or may tamyawon? Ayan. Well, kaya tamya kong akong mother. Kaya akong mother. Mother ko dira sa Mangguso. Mayong Odto, nay. Siyempre nga. Gani bala, Doc, Sigmaya bala ginadala mo, pero may bloodline ka man sa ano ka. Oo, kay dito abi ko na tao. Isa pa kid. Ang bloodline ko sa tatay ko dumalag. Ang bloodline ko sa mother ko nasa Altabas. Altabas, okay. Aklanon kasing roots ng nanay ko. Dumalag doon sa tatay ko. Kapis man na dati ang Aklan. Oo, kapis man na sa unang Altabas. Eh ako yan, sa Sigma ko yan na tao, sa Sigmahanon ko yan. pero siyempre kinikilala ko ng roots sa mother side ko at saka sa father side ko. Kaya siyempre formative years ko rin sa Sigma. So, malapit sa akong heart. Okay. Sige. Si Doc, si Boss, dali lang, nadulang yung mayong udto mga boss watching from Isulan, Sultan Kudarat. Si Boss Sunny Villan, Jimena. Kasma. Pakita ko yan, bro. Pakita ko. Sa tatay. Okay. Sige, Doc Vic, thank you kita. Welcome, Renz. Paayo ka. Salamat. Sige, thank you, kids. Saliwat sa aton ng mga tagpalamenti kay Dr. Vicente Vic Villan. Isa ka produktibo ng edisyon sang Maragtas sang Kapis. Subong adlaw sang Sabado. Subong ko lang tuod na realize. Ngayon mas close kita sa mga cousins naton sa mother side. Ikaw, boss, may ano mo man? Ano ka man, oh? Anak ka na ganyan sa taga-Pilar si papa mo. Si mama mo, taga-Pilar man. Sa piyak na barangay. Pero din ka subong sa barangay ni papa mo or sa barangay ni mama mo? Sa barangay ni papa mo? Isa lang sila nga barangay. Okay. Isa lang sila ka barangay. O, aray si Boss Mayan. Kaya sino ka mas close sa side ni mama mo or sa side ni papa mo? Side ni mama mo, no? Grabe, no? So, may kuhan gali kita, no? Sa kultura naton. Kapag Filipino, mapabugal man na kag. Unlike yan sa iban nga culture, bala kaluluoy sa mga babae sa ila. Na sugo-sugo. Do ginahimo na gani nga prostitute ang iban. Di bala do hindi maka-interest sa decision. Pero sa Filipino, gali sa Pinoy, halos tanan nga decision making ginahimo sang asawa or sang babae. Alas 12 ang oras din sa aton nga pala tuntunan. Ay tamyawon ko lang ni si Boss Frenny Birano. Si Boss Frenny Birano ng aton nga aktibo nga provincial Capiz Provincial Tilapia Hatchery staff or consultant. Taga Banwani si Ma'am Frenny sang Kwartero. Very avid listener naton. Ay, thank you sa aton nga mga sharers. Boss Grace Antilian. Adalang review ta. Ariyo may mga Toto Valdizon, good morning. Mayong udto na gani. Gapati pa kamo nga may kapre. Hehehe. Buat pagpamahog mo lang ko na ambal ni Doc Vic. Sino pa diri? Si Boss Ice ma-program, di ba? Sige, thank you kids sa inyo pag-upod diri sa aton nga palatuntunan. Sa masunod naman nga adlaw sang Sabado para sa madason nga edisyon sa Maragtas sang Kapis.
Support sa aton nga technical side, si Boss Mayan Barco and si Boss Renante Ortiz Vista para sa 97.7 FM. Radyo Maragtas, may home kag balatsagon, kamo ang boss ko. 97.7 FM, Radio Maragtas.